Mga kapatid, may mga ilang bagay lang po akong i-announce bago sa ating main series. I've been introducing also yung ating pong bagong series sa umaga pong ito. Number one, ito pong hawak material, lapit pa ako ng konti. Ito pong hawak material ay design para po sa bawat isa. Ito po yung tinatawag natin na life to life. Okay? So ano po ito? Ito po ay 10 lessons. Mga basic sa Christianity from yung how to share the gospel hanggang sa mga ilang mga bahagi pa ho ng ating buhay Kristiyano like devotional life, tithes and offering, baptism, why do we pray, lahat po yan. Nandito ho, 10 lessons po ito. Now, ito po yan mga kapatid. Gusto ko kasi maging maliwanag po ito. Ito po ay hindi life group material. Ulitin po, hindi nyo ito pwedeng gamitin sa life group. Kasi ang life group, meron nyo tayong sarili material doon. Now, para po saan ito? Ganito yung ating sistema sa church. From us, pastors, we teach this to our council members. Okay? Pastoral staff, tapos council, pero ito po ay isa-isa lang mo. So meaning, ako ituturo ko ito sa isang tao. Kasi isang tao ituturo niya sa iba. So, ipapasa nyo lang po ito. Ulitin po, hindi po ito life group material. Kaya ang tawag natin ito, life to life. Ibig sabihin, isa-isa. Okay. So, ito po ay available na ngayon. Kakukuha lang natin ito kahapon galing sa printing press. Mayroon pong 500 copies dyan. Pero ganito po yan, hindi ka pwedeng bumili nito kung hindi ka pa ila-life to life. Meaning, kung ikaw ay na-life to life na, pwede ka na kumuha nito. Ito po yung aming suggestion, mga kapatid. Kasi ito ay ginasusan ng church, bibili nyo ito ng 30 pesos. At kung generous mo kayo, kunyari, na-life to life na mo kayo, may nag-life to life sa inyo, di ba binigyan kayo ng ganito? Bilhan nyo rin naman yung ila-life to life ninyo. 30 pesos lang mo ito. Kasi po, bakit po tayo naniningil? Kasi mayroon pa po itong volume 2 na mas makapal. Kung natapos mo ito, may kasunod pa po ito, volume 2 yung doctrines naman mo. Ano ba yung ating pinaniwalaan bilang simbahan? So medyo makapal, unang konti yun, mas mahal yun pagka ating pinaprint ulit. So ganun mo yun mga kapatid. So, kung kayo po ay ila-life to life na ngayon, congratulations, sana matapos niyo yan. And then yung ginawa sa inyo, gawin nyo rin mo sa iba. Isa pa pong importante announcement dito. Bawat isang lesson o bawat isang meeting, isang lesson lang mo. Okay? Para ma-internalize ng gusto. Para pag uwi sa bahay, isang linggo lumipas, talagang na sa buhay na unawaan ng gusto. Hindi mo pwedeng, pag-meet tayo bukas, 1 to 4, tapusin natin ito. Sa upuan, hindi mo po pwede yun. Kasi wala po kayo matututunan. Okay? Pangalawa ho, na isang importante bagay pa. Tayo po ay sumusunod sa sistema na tinatawag natin na homogeneous. Ibig sabihin no, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi po pwedeng, ako tuturuan ko si Sister Melly. Hindi ho tama yun. Sa atin, iniiwasan natin yung mga business, iniiwasan natin mga ganyan mga bagay. So kung lalaki lang yung pwede mong turuan. Kung babae lang din mo yung pwede mong turuan. Okay? Malinaw mo sana sa inyo yan. At kung kayo po ay dumadaan na dito, may material na tayo. Kung luma pa yung ginagamit ninyo, yung naunang edition nito, medyo xerox lang mo yun. Ngayon po, medyo pinaayos natin ang mabuti. At may kasunod pa po ito. Okay. So, yan po yung isang mahalaga announcement. Isa pa po, sabi ko kanina, yung life group material ay ibibigay din mo natin. Now, makinig ko kayo mabuti for instruction. Mula ngayon, dahil sinabay natin sa ating series, mamaya papaliwanag yung series natin. Kung ikaw ay life group leader, okay? Kung ikaw ay life group leader, pagdating mo dito sa church, kung kakagawin kay Beach o kay Sister Myra, nandun mo yung ating material.
Yun po yung gagamitin ninyo sa inyong life group. Wala akong gagamit ng ibang material. Para uniform tayo. Medyo centralized tayo ng konti. So lahat ng life group, iisa lang ang dinidiscuss. Una-una, magkano rin yung para sa inyo, hindi kayo mag-iisip. Sa amin naman, at least na monitor namin yung bawat life group. So ulitin ko po, kung life group leader ka, every time that you come here sa church, punta ko kayo doon sa, doon sa may entrance, nandun ho yung material ng life group. Kuha ko kayo, at yun yung inyong i-discuss sa grupo. Now, ano po yung material natin? Ang material po ng life group ay kukunin natin sa mensahe ng Sunday. Bakit po? Bakit natin kukunin sa mensahe? Dalawang mahalagang rason. Number one, upang pagpunta nyo dito, talagang makikinig kayo ng sermon. Kaya na ako tayo bumili ng projector. Kasi wala naman ibang function niya, kundi i-guide kayo, makakapagsulat kayo. Kasi ang mensahe ng Sunday, naniniwala kami mga preachers na yan ay mensahe ni Lord para sa inyo, good for 1 week. Kaya namin pinaghahandaan yan, kaya namin pinagpupuyatan yan. Kasi yan ang gustong sabihin sa inyo ng Panginoon para magpatuloy tayo sa buhay sa loob ng isang linggo or higit pa. Okay? So, pagpunta nyo dito, dala kayo ng ballpen at saka papel para pag pinaplas natin yung sermon dyan, nasusubaybayan niyo po. Yun yung una. Pangalawa, para po kami mga pastor, sigurado din namin na yung aming pinipreach at inahandang mensahe galing sa Panginoon na isa sa buhay ninyo sa loob ng isang linggo. Kasi pag narinig nyo lang dito yan, may tendency na kakalimutan nyo pag hindi na-discuss ulit. Diba? Pero pagka ito po ay diniscuss ninyo sa inyong life group, mas na-reinforce yung message, mas nakakapag-interact kayo kasi pag preach na ako dito, hindi nyo naman ako pwedeng tanungin. So, doon nyo mo tanungin sa inyong life group. Okay ho? So, sana naging maliwanag. Wala akong material na gagamitin maliban sa sipo-provide ng church na material. Okay? Pasensya na po. Kukunin ko lang ng aking may problema ako sa lalamunan. Okay po. So yung material para po dito sa message na umaga available po dyan sa bandang harap. Ating bagong message. Jesus Unbox. Okay, bakit unbox? Bakit i-unbox natin si Jesus? Kasi na-stereotype tayo, di ba? Pag sinabi, sino si Jesus? Si Jesus ganito. Si Jesus ganyan. Si Jesus ganito. So, may mga malalalim na konsepto, idea, at katotohanan tungkol kay Jesus na minsan hindi natin alam. So, yung bukod dyan, may pong 7 I am sayings ni Jesus. Sinasabi niya, I am, I am, I am. Yun po yung magre-reveal, magpapahayag sa atin. Doon natin tatanggalin yung stereotyping natin kay Jesus kung sino ba si Jesus doon sa I am sayings ni Jesus. So ito po, mula na yung araw na to, August 14 hanggang I think September 25, that's 7 Sundays. Yan po yung ating pag-uusapan. And meron po tayong mga meron akong imbitang preacher on September. At I believe na you will be blessed by his life. No, as he will be preaching one of the topics dito sa Jesus Unbox series po natin. Dahil dyan, sa pag-umpisa ng ating official na series, meron po tayong video, pag-panood mo natin. At yan po yung Old Testament version ng I am saying ni Jesus. Sige po. Sir, I am the God of your fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. I have seen the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard their cries, for I know their sorrows. Therefore I will send you, Moses, to free them, and you will bring my people to serve me upon this mountain. Who am I, Lord, to do this? If I go back to
Egypt and say, I am sent by God, no one will believe. They'll ask me, what God? What's this God's name? What will I tell them? I am that I am. You say, I am has sent me to you. This is my name forever, and they will believe you. Now go. I will be with you. Okay. Yan po yung Old Testament version ng I am saying si Jesus. At ngayon po, titignan mo natin ano ba ang implications nito kay Jesus at paano ito may enhance yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Ang unang mensahe po sa pitong I am saying si Jesus na ating tatalakayin ngayon ay I am the bread of life. Taken from John chapter 6 verse 35. Tayo po ay tumayo. Atin po babasahin na magsabay-sabay. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Hindi po tayo madalangin, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa araw na ito at magkaloob mo sa amin at talayan po ang bawat isa. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, nawa kayo po ang marinig. Nawa ang aming mga buhay, Panginoon, na mas lalo po magkalapit sa iyo. Makita namin ang aming sarili, Panginoon, sa iyong harapan. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang kasalanan, Panginoon, sa iyo. Gawin mo kami karapat-dapat sa umaga nito. Sa pangalan ng Jesus, po ang panalangin. Amen. Ayan po tayo mga po. Ayun po ay tinanong natin, mabilisan mo ito, yung mga I am sayings ni Jesus sa Gospel of John. Una dyan, yung ating tinatalakay ngayon, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door or gate of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life, and I am the true vine. Ang atin pong main goal dito mga kapatid, sinabi ko na sa inyo kanina yung lahat tayo ma-unbox natin si Jesus. Makuha natin siya doon sa kahon na kung anong mayroon tayo pagkakaunawa natin sa Kanya. Kailangan natin i-correct, ayusin natin yung ating mga misconceptions about Him. We need to accept the doctrine that He is the Son of God. That Jesus, na si Jesus ay anak ng Diyos. The only Savior of the world. And He is God Himself. Ulitin ko po, si Jesus ay Diyos. As He revealed in this famous saying, in His famous I am sayings. Let us begin this journey with Jesus being the bread of life. Food. May mga na-inventong word nyo. Food porn. Sama pang ganun, no? It just means na, it only means na nahilig sa pagkain. Diba? And lahat tayo, Asians, ay kumain, lalo mga Pilipino. Sa atin, ang ating pinakapagkain ay rice. Diba? Tinanong natin, nakuha ko ito sa US Institute of Rice. Parang, ayaw ko kung tama ba yung aking yung title na nakuha ko, parang United States Institute of Rice and Food, parang gano'n. Sabi dyan mga kapatid, kung mayroong 7 billion na tao sa mundo, more than 3 billion, kalahati ng tao sa mundo ay nakadepende sa bigas bilang pagkain. Thus, siguro mga half of the people in the world. 17 Asian countries, 9 American countries, yung mga lalo yung mga sa South at Central America, and 8 African countries. Ang kanilang, katulad natin mga Asian, sila po, kanilang staple diet ay rice. Okay? Alam niyo ba kung saan nanggaling ang rice? Ito po ay pinaniniwalaan nanggaling sa China
at Southeast Asia kabilang ang Pilipinas, kung saan nag-originate, naniniwalaan ayon sa theory, ang rice ay nagmula. Now, tingnan natin, largest rice exporters. Yung mga nag-export po, number 1, Thailand. Ang Thailand po ay nag-export ng 5 million tons of rice per year. Ang United States, na hindi halos kumakain ng rice, sila po, pangalawang exporter ng rice na naglalabas ng 3 million tons ng rice, at ang Vietnam ay 2 million tons of rice per year. Tayo ay hindi nakasama dyan. In fact, tayo pang i-import ng rice. Alam niyo po ba, sabi sa pag-aaral, na kailangan daw ng 5,000 liters of water para makapag-produce ng 1 kilong rice. Medyo pagka tinitingnan ko si Erin kasi siya yung nasa Erie. No? I don't know kung gaano ka-accurate ito. Tinignan ko sa isang website, ganun din. So, baka totoo nga. Ito po. Ang Asia ay nakakabit, yung ating pagiging Asian ay nakakabit sa salitang rice. Okay? Parang hindi ka Asian pag hindi ka kumakain ng rice. Bakit po? Sabi niya, 2 Japanese car brands were named after rice. Yung Toyota, ang meaning niya ay bountiful rice field. At yung Honda means main rice field. Okay? So, ang Asia ay nakakabit sa rice. In fact, sabi yung Chinese word for meal ay parang rice. At yung Japanese din, rice. Ganun din mo yun. Pag sinabi, kumain ka na ba? Ang tinutukoy noon ay rice. So, ito po yung ating pangailangan bilang mga Asyano. Sa Israel, sabi ni Jesus, I am the bread of life, kasi yung kanilang kinakain doon ay bread. Sa atin, pwede kayo natin sabihin na, pag si Jesus kaya nandito sa atin, I am the rice of life. Ako ang kanin ng buhay. No? Obviously, kaya natin ito pinag-uusapan, kasi po, ang buhay ay nakakabit sa pagkain. Tama ba? What happens when we lack food sa ating buhay? Well, normal physical reactions, malnutrition. Tapos, nagmamanifest kaya naging irritable tayo, pagugutom tayo, di ba? Hindi tayo makapag-isip ng gusto. Hindi nagpa-function ng ating isip, hindi nagpa-function ng ating katawan. Pagkakulang tayo sa pagkain. May mga lang yan, mga maliliit na manifestations lang yan. Pagka hindi tayo nakakain ng gusto. Physical. Pero po, the real malnutrition becomes visible in us. Ano po ang tinutukoy ko dito? We are hungry for something big. Naghahanap kami talaga tayo. May totoong gutom sa atin. Hindi lang yung ating physical na gutom, kundi mayroong totoong nagugutom sa atin. At yung ating kinagugutoman ay isang napakalaking bagay. At sabi ko dyan, we pursue it relentlessly. Wala kumpay natin itong hinahanap. Ano ba ang sagot sa gutom na ito? Isang magandang tingnan na example dito sa totoong gutom na nangyayari sa atin ay ito po. Mayroon pong isang libro at isang palabas. Yan. The Confession of the Shopaholic. Nabasa niyo ba ang libro na yan? Mayroon diyang character si Rebecca Bloomwood na wala siyang ginawa kundi mag-accumulate ng mga bagay hanggang hinahabol na siya ng kanyang creditor. Di ba? Ang sinasabi natin dito, alam natin at nare-recognize
tayo na mayroong nagugutom sa ating kalooban, but we don't know how to satisfy that hunger. At ang masaklap, we do not know really when to stop craving. Tama ba? Alam natin, mayroong kulang sa ating buhay, kaya pinupunan natin ito na kung ano ng mga bagay. Ang masakit, hindi natin alam kung kailan tayo masasatisfy at hindi natin kailan nang malalaman, kailan tayo titigil. Kaya dahil hindi natin alam, mga kapatid, ang result, we try so many things to satisfy our soul. Fill in the blanks. Kayo bahala dito. Okay? Ipili yung blank na yan. We try to satisfy our cravings by or with possessions. Sex, even outside marriage. Diba? Kasi may nagugutom. May kulang sa ating buhay. We try to be somebody. We try to be righteous in the sight of the mom, the people. So lahat po tayo may mga issues na ganyan. Na pwede nyo ilagay lahat ng inyong mga issues dyan sa block na yan, mga kapatid. Kaya huwag natin ito pinag-uusapan kasi habang hindi natin natatagpuan at hindi natin nilalagay sa ating mga puso, sa ating mga buhay ang totoong solusyon dyan sa gutom na yan, the world will continue to be a world na hindi gusto ng Panginoon. It will remain as it is now. Hanap tayo ng hanap, kuha tayo ng kuha, pero alam natin, hindi ito ang sagot sa totoong sitwasyon ng ating nararamdaman o ating nararanasan. Then comes Jesus Christ. Comes the bread or the rice of life. Si Jesus. Pag binasa ninyo yung buong chapter 6 ng John, makikita mo natin doon ang mga principles kung bakit sinabi ni Jesus that I am the bread of life. Number one, medyo tinan nyo na lang ako sa inyong mga Bibles kasi medyo mahaba ho ito. Number one, verses 1 to 13, you will see Jesus addressing yung mga maraming issues sa mga tao. Number one, doon sa chapter 6 verse 1 hanggang 2, nagpapagaling si Jesus and He was performing miracles. Ang mga tao pumupunta sa Kanya kasi mayroong kulang sa kanila. Mayroong may sakit, mayroong invalid, mayroong mga inalihan ng demonyo, and they need healing. At si Jesus nagpapagaling sa kanila. Jesus knows and provides for all your needs. Kahit ano pangailangan na niya. Beginning chapter 5 pa nga mga kapatid, ang dami ng miracles na ginawa si Lord. Nagpapagaling siya, may mga taong gumaling doon at sunod-sunod na yun. Sumikat na si Jesus sa mga tao. Pinupunta na siya ng mga tao and Jesus was giving them the request. At ito yung sutulan sa chapter 6. Pagkatapos niyang pagalingin ng mga tao, pagkatapos na lumayas yung mga demonyo, pagkatapos na itong mga tao ito ay bumalik sa normal, they never stop coming. Sa chapter 6, sabi ni Jesus, ito na, mga tao, ang dami nila. Sabi niya kay Philip, saan tayo kukuha ng pagkain nila? Sabi ni Philip, kung kakwenta siya, sabi niya, Lord, yung crowd na yan, kalahating taong sweldo ng isang ordinaryong manggagawa, hindi sapat para makatikiman lang ng kahit isang kurot ng tinapay ng mga tao. Ito po yung istorya kung bakit sinabi ni Jesus, I am the bread. We know the rest of the story. Si Simon, si Andrew, kapatid ni Simon,
Sabi niya, Lord, meron mo dito isang bata. Sabi ni Andrew. Sabi niya, meron dito isang bata na mayroong dalang 5 tinapay na maliliit pa at 2 isda. Pero sabi ni Andrew, pero ano lang ito? Para dyan sa napakalaking crowd na yan. And Jesus performed another miracle. 5,000 men were fed. 5,000 men. Wala pa ako kasi hindi nila binibilang, sa kanila, hindi nila binibilang mga babae at mga bata. Suppose ba yung tag-isang asawa yun? Di 10,000 kada yun. Eh kung may tag-isang anak pa yun. Diba? Ganon karaming tao ang nakakain. Jesus did not just cure yung mga disease, yung mga illnesses ng mga tao. Jesus also performed miracles sa verse 2. And then verse 3 hanggang 11, He provided and satisfied their physical hunger and thirst. Kailan mo huling na-appreciate, kapatid, yung provision ni Lord sa'yo? Kailan mo huling na-appreciate na nag-pray ka talaga totoo sa puso mo, Lord, salamat sa pagkain ito. Salamat, Panginoon, galing ito sa'yo. Pero minsan ba na-open tayo pag may matagal na tayong kaibigan na hindi nakita at pinapunta ka pa sa Manila pagkatapos ililibre ka lang sa McDo, na-open tayo, di ba? Ano naman? Tayo lang binyahe ka. McDo lang pala ang tayo. You become grateful sometimes. When was the last time na talaga lumuot ka sa Panginoon and you prayed, Lord, sustain mo po kami, Panginoon, and yung blessings of the Lord never stop coming. When was the last time na na-appreciate mo talaga ang provisions ng Panginoon? Alam niyo mga kapatid, kailangan natin i-appreciate yung mga blessings of the Lord kasi verse 13, look at verse 13, sabi dyan, the verse 13, so they gathered them and filled the 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. Ano yung principle dyan? When Jesus provides, it is not lacking, hindi yan bitin. It is not just enough, but it is always in abundance. Amen? Kung matututunan na natin ibigay kay Jesus lahat na mayroon tayo, then God will multiply it. Diba? 2 fish and 5 small loaves of bread. Nung binigay nila kay Jesus, Jesus just multiplied it for everyone. At meron pang sobra. Kaya nga, kahit anong pagsisikap natin pag wala ating Panginoon, hindi mo masasatisfy yung cravings na yan. Hindi natin totoo masasabing si Jesus ang tinapay ng buhay ko. Kasi you will crave again. You will be craving again kung ano man ang binibigay ng mundo. Pero dito makikita agad natin, Jesus knows and provides for all your needs. Ano yung need mo ngayon? Healing? Jesus just healed many people here. I challenge you, believe in Jesus' name that you will believe. What's your problem? Mahinang negosyo? Hindi ka nag-promote? Mababang sahod? Di mo alam paano pagkasya yan? Jesus knows and He will provide for your needs. What's your problem? Relationship? He's more than willing to be your friend. You see, pag si Jesus nag-provide sa atin, hindi mo yan kulang, hindi rin mo yan tama-tama lang. Pag nakita natin dito, laging sobra. Ang pagpapala ng Diyos, laging umaapaw sa ating mga buhay.
Pangalawang principle, Jesus knows that addressing physical needs alone will never be enough. Ibig kong sabihin niyan mga kapatid, alam na alam ng ating Panginoon na pagka ang physical lang ang in-address, hindi yan sasapat. Kaya nga, diba, paulit-ulit ka na uhulog sa kasalanan, hindi ka pa rin natututo. Kasi physical. Kasi flesh. Kasi yung laman lang. Diba? Meron pa kasing mas malalim dyan at ito yung in-address ni Jesus dito. Ano natin masasabi? The people kept coming and the disciples kept doubting. Nung pinakain ni Jesus, itong mga taong ito, hindi sila nahiyang bumalik kay. Kasi, wala silang pagkain talaga. Kumbaga, pinatikim lang sa kanila ng Panginoon. O, papatikimin mo kayo dito, physical na pagkain, magugutom kayo ulit. Nakita yun ng mga disciples. Nung nakakain ng mga tao, natuwa sila, nung nagutom sila, bumalik sila kay Jesus. Ang mga disciples naman, kailang ulit na nila nasaksihan ang miracles ng ating Panginoon, but they were still very doubtful. Pagkatapos na pakain ni Jesus itong mga tao ito, nagpaiwan siya, at nalakad siya dun sa bundok, mga disciples niya na dun sa bangka, nung gabi na at lumalakad si Jesus sa tubig, natakot silang lahat. You see? After na nakita na lahat ng miracles ng ating Panginoon, ito mga tao, ito mga disciples, ito kanyang mga inaalagaan ng ating Panginoon, they kept on doubting Jesus. As if parang sinasabi nila, Lord, yung 5,000 na pinakain mo ng miracles, hindi pa sapat sa akin yan. Lord, yung bulan, yung lumpo doon sa chapter 5, na 38 years ng lumpo, na nakaupo siya doon, nung pinagaling mo, Lord, hindi pa sapat sa akin yan, para hindi ka namin pagdudap. Lord, yung mga lumalayas na mga demonyo, hindi pa sapat na miracles yun para makumbinsi kami. Kaya nga, ang ina-address na dito ng ating Panginoon, yung totoong issue natin. Na ang totoong nagugutom, hindi lang yung ating mga katawan, kundi ang ating mismong mga puso. Sabi ni Jesus, nung bumalik yung mga tao, ayaw ko paano nyo ito in-interpret, ano? Parang sinasabi ni Jesus, parang sarcastic para sa akin. Punta ko kayo ng verse 26. Sabi Jesus dyan, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Paano i-interpret yan? Sa Tagalog, sinasabi ni Jesus, sa totoo lang, hinahanap nyo na lang naman ako, hindi dahil nakakita kayo ng mga miracles, kundi dahil busog kayo ng tinapay na pinakain ko sa inyo. Kailan nyo huling naranasan? Kitang-kita ninyo, mismong kamay ko ng Diyos na kumikilos. At katulad pa rin tayo ng kanyang mga disciples. Ang bilis natin makalimutan. Kailan ka huling binigyan ng Panginoon ng maraming provisions and still hindi ka pa rin satisfied sa sarili mo, katulad nitong mga tao na ito. Alam ko, kapatid, na lahat tayo dumaan sa parehong sitwasyon ng ating mga buhay. We have been with the crowd. Kasama tayo ng mga crowd. Yung little satisfaction na binigay ni Jesus, and we want more. Jesus, mag-perform ka pa. Damihan mo pa, tulad pa, dito ka kami. Hindi mo naman tayo papasalamat sa ating Panginoon.
We are like the disciples too. Katulad din po tayo ng mga disciples. We have been with Jesus, we have seen His hands move, but there are moments when we don't trust Him with all our hearts. Kasi hindi pa rin na-address ang totoong issue ng buhay. Ang pagkain pa rin ng ating mga kaluluwa ay mga pagkain material at physical. Hanggang sa punto na yan, ang mga disciples ni Jesus ay katulad pa rin ng marami sa atin mag-isip. But thanks be to God, thanks to Jesus. Ating third point says, Jesus knows that all you really need for the complete satisfaction of your soul is the bread of life. Sabi ni Jesus, di ba? Hinahanap nyo lang naman ako kasi gusto nyo makakain ulit. Kasi pinakain ko kayo. At ito na nag-lecture na si Jesus. At ito yung gusto kong pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid. Sabi ni Jesus, pagsikapan ninyo, huwag kayo magtrabaho. Kayong magpapagod para sa tinapay na pag kinain ninyo, muli kayong mahuhugot. Sabi ni Jesus, kundi ang tinapay na pagka kinain ninyo ay hindi na kayo muli magugutom at hindi na kayo muli mauuhaw. Jesus lectured the crowd. He pointed out, sabi niya, na ang kailangan talaga nila yung tinapay ng buhay. Ano po yun? It is God in the flesh. Si Jesus. Yung sinabi ni Jesus na, I am the bread of life. Sinasabi ni Jesus, ako ang nagbibigay, ako ang source ng buhay. At sabi niya, God the Father placed His approval on Him. Verse 27. Basahin ko po niya, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him, ang tinutukoy niya kanyang sarili, God the Father has placed His seal of approval. Nawin down ang mga tao. Hindi nila naiintindihan ano ibig sabihin mo. Sabi ni Jesus, sabi nila, ano yung sign para maniwala kami sa'yo? Can you imagine? Matapos pakainin, matapos pagalingin, ayun, naghahanap na naman ng sign. Di ba? Sino nakaka-relate? Huwag na. Diba? Nakaka-relate. Pagtapos kang bigyan ni Lord ng miracle, pupunta ko naman kay Lord. Sabi niya, sabi ng mga tao, oh, anong sign para maniwala kami sa'yo na ikaw ang bread of life? Sabi niya, sabi ng mga tao, yung mga ninuno namin sa disyerto, kumain sila ng mana. Remember mana? Yung nagugutom sila, nagreklamo sila kay Moses. Ang ginawa ni Lord, nagpaulan ng mana. Ang kahirap-hirap. Yung mana galing sa langit, kukunin na lang pagkagising sa umaga. At nabuhay sila doon for how many years? Sabi ng mga tao, yung aming mga ninuno, si Moses, yung miracle, yung signs ni Lord, na siya talaga ang aming leader, nagpaulan siya ng mana galing sa langit. So sabi ni Jesus, sa ganun, sabi ni Jesus, actually hindi si Moses yun, yung aking mana sa langit. Sabi ni Jesus, ako ay higit pa sa mana. O ang mana galing sa langit, ako galing din sa langit. Pero yung kumain ng mana muli naggutom, ako na galing sa langit, pag kinain ako, hindi na muli. Jesus spoke of His divinity. Yung kanyang pagiging Diyos. Sinabi niya, ako ang galing sa langit, ako ang nagbibigay buhay. Yung mana sa disyerto na galing sa langit na kinukuha ng inyong mga ninuno, pansamantala lang yun. Parang for peace. Diba? Pantawid lang. Yun yung mana. Sinasabi ni Jesus, ako galing sa langit, bumaba galing sa langit, pumarito sa inyo, inaalay ko ang aking sarili, kasi ako ang tinapay ng Diyos. At sino mang kakain sa akin, hindi na muli mauuhaw
at hindi na muling mauulit. Nasaan na tayo ngayon? Natutuwa na ba tayo? Nagmamalaki na ba tayo? Na tumatanggap tayo ng mana yung galing sa langit? Satisfied na ba tayo dyan? Yung mga pantawid-pantawid na yan? Di ba? Yung mana, yung mga maliliit na blessings ng ating Panginoon. Ayos na ba tayo? Ito pa ho. Meron pa ho tayo dapat asikasin. Kaya sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay na higit pa sa mana. Ako ay eternal. Yung mana, temporal. Ang tanong, ano na ang ating ini-enjoy ngayon? Mana o yung mismong bread of life? Pareho silang galing sa langit, pero mayroong masigit pa sa mana. Ito ang mismong source of life. Nasa sayo na ba talaga, kapatid, Panginoon? O yung manifestation ngayon lumalabas sa iyo, hindi ka nasasatisfy, magulong-magulo ang isip mo, sa halip na rested ka, restless ka sa buhay mo, baka manifestation yan na mana lang ay yung kinakain at hindi mismo ang ating bread of life. Tanungin mo ngayon sarili ngayon. Ako ba'y nabubuhay sa mana o nabubuhay sa bread of life? Ang simple ninyo, parehong hindi natin ito deserve. Parehong hindi natin pinagtrabahuan. Parehong galing sa langit, bumaba. We don't work, we don't deserve it, but like the manna that makes you hunger, again, Jesus will give you eternal satisfaction. You see the work of God's hands? Lahat po ay grace ng Panginoon. Kahit ang tawid lang yan, galing pa rin yan kay Lord. Pero mayroong higit na galing kay Lord. Yung talagang bumaba, buhay galing sa langit. At nagsasabi, sino mang kakain sa akin ay hindi na muling magugutom at magkakaroon ng eternal satisfaction. Jesus is the bread of life. Alam niyo mga kapatid, gusto ko lang namang sabihin sa inyo ganito eh. Kasi karamihan sa atin, ang tagal na natin Christians. We must decide Jesus Himself, not what Jesus can give us. Yung mana, representative lang yun ng mga blessings ni Lord eh. Pero dapat yung ating nasahin, mismong nagbibigay ng blessing. Yung mismong bread of life. Kasi dito, hindi na muling magugulo ang buhay mo. Dito, hindi mo na pag-aaksayahan ng panahon ng mga bagay sa mundo kasi meron lang satisfaction sa iyo. Sa iyo. Kaya ang pangako ni Jesus, pagka kumain kayo sa akin at uminom kayo sa akin, hindi na kayo muling mauuhaw at magugulo. Kasi ang Diyos mismo ang nasa atin mga Kristo. Ito yung pangako ng Panginoon para sa bawat isa. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Kung hindi mo nararanasan ang bagay na yan, kapatid, this is my challenge. Search your heart. Talk to God right now. Talk to Jesus. Maring, nandito ka lang for how many years? Pero, yung bread of life, hindi mo pa talaga totoo nakakain. Kung magulo ang buhay mo ngayon, isa lang ibig sabihin niya, wala ka kasing satisfaction. Ano yung satisfaction? Not just any other satisfaction, but eternal satisfaction. It is Jesus. He is offering His life sa atin ngayong bagay.
yung tinapay, inihahain ng Diyos sa atin. At sabi ng Diyos, ito yung aking tanging alay para sa iyo. Wala nang iba. Kainin mo to, lahat ng dissatisfaction sa buhay mo, mapokorek. And I will give you eternal peace. Sino hindi nakakilala sa athlete na to? Nanood ba kayo ng Olympics? Michael Phelps. Bukas yata o mamayang gabi, lalangoy siya, hoping na makuha niya yung kanyang 23rd na goal bago siya mag-retire. 23 goals. Okay? Actually, yung kanyang goal ay kanyang medals ay 27. 23 yung gold, 2 silver, 1 bronze. Tayo sumasali sa Olympics mula 1924 hanggang ngayon, wala tayong kahit isang gold. Si Phelps nung nakaraang araw, lumangoy siya ng 200 meters gold. After 5 minutes, nag-relay, gold na naman. 5 minutes lang antay ni Phelps, gold na naman. Pero alam niyo po ba, ang story ng itong taon ko? Pagkatapos ng 2008 Beijing Olympics, na-depress itong taon ko. Sobrang na-depress. Nag-casino, naging alcoholic, nakuhanan pa ng CNN na nag-drugs. At 2 beses siyang na-arresto yung tinatawag nila sa US na DUI. Kung kabilan mo ba dyan. Malaking offense po sa Amerika yan. Driving under the influence. Lasing. Overspeeding, sinasabi niya, I want that to die. Sabi niya, my life is void. Sabi niya, I am worthless. Wala akong kwenta. Sabi niya, mas mabuti pa ang mundo. Mas magiging maigi ang mundo kung wala ako dito. Sabi niya, gusto ko na tapusin aming buhay. Siya lang naman po ang pinaka-greatest na Olympian sa buong mundo. Wala akong makakabura ng record niya. Sa dami ng goal. Dumaan sa ganong stage. 10 days na nawala, hindi nag-training. Alam niyo, pagkatapos ng 2012 London Olympics, sabi niya, wala talaga ako sa wisyo noon, pero nananalo pa rin. Hindi siya nag-training, away siya ng coach niya, yung kanyang mamahaling relo, hinampas niya doon sa pader. Sobrang galing niya, depressed siya. Hanggang nag-decide siya 2015. Nakumbinsi, nagparehab sa Arizona. At doon niya nakilala ang Panginoon. Sabi niya, thanks to the purpose-driven life. Diba? Nilong sa atin niya last year. At sa mga pastoral na nag-minister sa akin, naunawaan ko ang totoong kahulugan ng buhay. Hindi ba rin kahit sino ka pa kapatid, 23, hopefully, makuha niya pang 23 niya mamaya na Olympic gold medals. Pag tinamahan ka ng depression, pag dumating sa iyo yung dissatisfaction, pag sinabi siya ng diablo na wala kang kwentang tao, buti pa magpakamatay ka na, mas magiging mabuti ang mundo pag wala ka na dito. Kahit sino ka pa, talo ka dyan. Nandito ang ating Panginoon. Nasabi niya, I am the bread of life. Kainin ninyo ako at hindi na kayo muling mawawala. Magkakaroon kayo ng eternal satisfaction. Maayos ang inyong nakabuhay. Anong sitwasyon mo ngayon, kapatid? Ano ka na ba sa sitwasyon na hindi mo alam? Worried na worried ka sa future, worried na worried ka bukas, worried ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, worried ka sa bagyo, worried ka sa lahat ng mga bagay. Sa halip na gabi ay dinesign ni Lord para magpahinga tayo, hindi tayo nakakatulog. Then comes the word of Jesus. I am the bread of life. Sinong kakain sa akin ay hindi na muling
magugutom. At hindi na muli mauuwi. Ang Diyos na nagkatawang tao, inalay kanyang buhay, kanyang sarili, para maayos ang ating mga buhay. Lord,